hiniharap sa inyo. Bagamat ayaw niyo po akong makita, pero ang Lord, sabi ng Lord, marap ka sa kanila, sa mga kapatid mo. Kahit ayaw ka nilang makita, humarap ka. Yun po. Gusto ko namin makita, kuya. At salamat sa Diyos. Bago po ang lahat, mga kapatid, mula po sa nitong December, mula sa preaching po ng ating butihing pastor na si Pastor Erics, kung paano po ginulita yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. Tapos po yung lapit mo lang. Tapos po yung paano po yung mga nabasa natin sa Biblia, yung wise men, di ba po? Kung paano po din sila ginaid upang makita yung kadakilaan ng Diyos. Mamagitan nila. At maging ganoon din po kay Kuya Rene, kanya pong preaching din po na about din po sa pagmamahal ng Diyos, sa pagsagip ng Panginoong Hesus. Paano nga po, di ba, maski ang tubig, hangin ay napapahinuhod niya. Napapahinuhod niya. Etong buwan na ito ng Disyembre, naroon talaga yung mga paghahanda. Dahil tayong lahat ay nagdiriwang na iba't ibang okasyon batay sa ating kultura, paniniwala, at bansang kinabibilangan. Sabihin pa natin, di ba po, itong Christmas na marami ang nagdiriwang. Na ilang best time. Sino po sa inyo yung nitong taong ito, o kahit sa mga mabibilang na natanggap na regalo? Kasi sabi ko nga kanina, di ba, nagdiriwang tayo ng okasyon batay sa ating pagkaunawa o paniniwala o mga bansa. Ilan po ang maraming natanggap na regalo? At di ba po ang regalo ay kaligayahan at kasiyahan ang idinudulot sa tatanggap. Baga may epekto sa tao. Amen. Diba po? Amen. Epekto siya sa tao. What if? Kasi yung epekto nun sa tao maaaring nitong buwan na to, masaya ka, pero sa susunod na buwan, balik ka na ulit sa dati. Diba? Balik ka na ulit sa dati yung damdamin mo. Kung makatanggap ka ng regalo o ng gift ng walang hanggang kaligayahan. Di ba po? Napakaganda. Napakaganda ng matatanggap natin. Kahit hindi siya December. Kasi po, di ba, ilan po ba yung pinagdiriwang natin? Kapanganakan. Madami. Kapanganakan, Valentine, mahal na araw, Fiesta, Heroes Day, Ondas. Marami tayong okasyon na pinagdiriwang. Pero doon lang sa loob ng buwan na yun, tayo nakakaranas din ng kasiyahan. Diba po? Doon lang tayo nakakaranas ng kasiyahan. Kaya naman po itong pagsasalo-saluhan natin ay bali inano ko lang po ng ibang larawan. Binigyan ko ng ibang paglalarawan ang ating pagsasalo-saluhan sa salita ng ating Panginoong Diyos. Na kinagiliwan nating lahat. Lalo na itong
talata na pagsasalusaluhan natin. At tayo po tumayo at umpisahan natin muli sa ating panalangin. Ama, minsan pa kami po'y lumalapit sa iyo. Nananalangin at dumudulog. Nawa, ihanda mo po ang aming mga puso, ang aming sarili, ang aming damdamin, ang aming buong pagkatao sa pagtanggap ng regalong mula sa iyo na aming pagsasalusaluhan sa umagang ito. Salamat, Ama, pagkat niloob mo na maganap ang mga bagay na ito na naayon sa inyong kalooban. Ama, tunghayan mo po ang bawat isa, maging doon din po sa online, bagamat di po namin sila kasama ng pisikal. Sa pagpupuri sa iyo, ay naroon, ikaw rin po ang nagtakda ng mga kasangkapang ito para magpatuloy sa pagpupuri sa iyo. Lingapin mo po ang bawat isa. Dalangin nga po namin na ipagkaloob mo po ang pag-unawa, ang karunungan na nagbubula sa iyo sa bawat isa sa amin. Ituro mo po na ikaw lamang po ang aming may taas sa umagang ito at hindi ang aming mga sarili. Tunghayan mo po ang aming mga pagsamot, panalangin, wag po ang aming mga kahinaan at mga pagkukulang na nagiging sanhi ng aming mga pagkakasala. Lingapin mo nga po kami, Ama, sa oras na ito, na ang iyong mga salita ay itimo mo sa aming mga puso at aming pong may sagawa upang ibalik namin ang pagpupurit, pasasalamat sa iyo. Ama, pinsan pa, tinataas namin sa iyo ang araw na ito ay para sa iyo. Sa iyo po ang papurit, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng ibuktong nanak na aming Panginoong Hesus. Amen. Gaya nga po ng aking sinabi, ang ating pong pagsasalusaluhan sa talata ay mula sa aklat ni Juan. Mahaba-haba ito eh. Kapitulo 3, versikulo 16. Paborito po ito ng lahat at kinagigiliwan ng lahat. Talaga naman po, maa-amaze ka sa kanyang ipapahayag sa kanyang salita. Tumayo po tayong lahat at ating pong basahin. Sabay-sabay po tayo. Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Nagpagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino bang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Puna po tayo. Mahaba. Mahaba po yan, mga kapatid. Tinan niyo po yung papel ko. Makapal to. Makapal to. Mahaba yan. Makapal ang Kapal yung papel. special paper. Makikita po natin sa ating binasa ay tatlong bahagi. Binigyan ko po siya ng tatlong bahagi. Una, ang Diyos. Pangalawa, ang tao. At pangatlo, ang Panginoong Hesus. Ang gift o ang regalo. Base sa ating verso na pinagkaloob ng Ama ang kanyang bugtong na anak sa atin. Po, napakaganda, regalo po yan. Diba po? Matutungayan po natin kung ano po yung ano natin sa Ama. Diba po? God the Father, i-give a conditional love, ibinigay niya lahat ng ang kailangan ng tao.
Ang meron tayo ngayon, ang wala pa sa atin ay pagkakaloob pa din niya. Tulad ng paano matatandaan natin base sa ating yung mga nasa online po na ating pag-BBS, matatandaan din po natin ito na kung paano noon pa lang, sa panahon pa lang ng mga unang tao na nilikha ng Diyos, ay may pagpapala na, may gift na, may regalo na. Kung paano po sa ginamit niyang si Abraham. Lahat naman po tayo nakakakilala o nalalaman ang kasaysayan ni Abraham. Siya yung taong matuwid sa paningin ng Diyos. Pagkat siya yung unang sumunod sa utos ng Diyos. Kung paano sinabi niya kay Abraham sa Genesis 12, na sumunod ka sa akin at ipagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng bagay. Boses pa lang yung nagsasalita, mga kapatid, ang Diyos. Bagamat di pa noon nakikita o nagpapahayag ang Diyos na kung sino siya, eh tumalima agad itong si Abraham. At kaya nga po siya ginawang ama ng maraming bansa. Di ba po? At maging ganun din po si Isaac na kanya rin po ginamit na ay patunay na ang pangako ng Diyos. Di ba po? Matatandaan natin, pinangako ng Diyos na ipagkakaloob sa kanya at magiging ama ng maraming lahi. Di ba po? Bagamat alam natin na si Abraham noon ay matanda na. Matanda na. Ito na nga, oh, matanda na. Di ba po, naroon yung pinagkaloob pa rin si Isaac. Sa panahon natin, tiyak na magtatanong ka sa ganong edad mo, tapos wala ka pang anak. Di ba po? Subalit ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ang kanyang gift, ang kanyang regalo, nang lumabas, nang isilang si Isaac. At ganun din po, si Jacob, iginamit din ng Diyos para maging kaganapan ng pangako rin ng Diyos kay Abraham na magiging ama ng maraming bansa. At naganap nga po ang mga bagay na ito. At maging ganun din sa panahon ni ni Jose. Ipinakita rin ang kaluwalhatian, ang kanyang pangako, ang kanyang gift sa bawat isa. At ganoon din po kay Moises, ang kapangyarihan ng pangako o ng pag-ibig o ng gift ng Diyos. O tutungayan po natin sa mga to na naroon na talaga yung gift, yung regalo na talagang inaasam-asam din ng marami. Dahil lahat naman tayo talaga, di ba po, nag-aasam o nagnanais. Kahit simpleng bagay lang siya pagka inabot sa iyo ng iyong kapatid o ng iyong mahal sa buhay o ng iyong kaibigan. Maging nga ng amo natin, di ba po, pag gumawa ka ng magandang trabaho kagaya ni Kuya Joel, binigay siya ng sasakyan. Amen. Di ba? Nagkalaman siya ng sasakyan. Amen. Amen. Nagkalaman siya ng sasakyan, di ba? Kasi, yun eh. Ibig sabihin, mahalaga at mahal si Kuya Joel ng kanyang amo. Ayaw siyang nahihirapan, kaya ibibigay niya ang kailangan ni Kuya Joel para sa kanyang trabaho. Ganon din ang Diyos sa atin. Noon pa lang pala, nandun na yung regalo sa atin. Diba po? Makikita natin yung katangian ng Diyos Ama sa atin. Subalit, tandaan din po natin, sa kabila ng mga pagmamahal na ito,
na binigay sa atin ng Diyos Ama, ay siya rin ay nabubulol ako dito, nibughuin o jealous God. Sinabi po ito sa Exodus 23:5. Kung paano makita natin doon, sinabi doon na ako lamang ang iyong sasambahin. Diba? Huwag kang gagawa ng anumang bagay na mula sa langit, mula sa lupa, o maging sa ilalim ng dagat na iyong sasambahin. At wag mo silang yuyukuran. Diba po? Ito lang yung pamantayan sa atin ng Diyos Ama. Ito lang yung nais niya sa atin. Kasi nga, di ba po, nilikha niya tayo para magpuri sa Kanya. Di ba po? Wala nang ibang nais ang Diyos, kundi yun lang. Kaya, ibinigay sa atin. Minsan pa, matatandaan din natin na sa pagmamahal niya sa atin, sa sanggip din na sabi sa Genesis 1:26. Ito, maganda to. Talagang ano po ng marami rin ito. Paano di ba sabi po, ngayon, lalangin natin ang tao na ating kawangis na ayon sa ating larawan. Wow, ang ganda. Di ba po? Doon pa lang, natanggap na natin yung pagpapala ulit, yung gift ulit. Pero, tayo wala. Wala tayo. Sabi nga sa English, nothing. Di ba? Wala tayo sa Diyos. Dahil kaya niya lumikha eh. Dahil nilikha niya tayo. Pag matigas ulo mo, hindi naman sinabi, tanggalin na kita. Gagawa ko ng bago. Hindi na ikaw din, pero hindi yung kung ano ka ngayon, kung ano yung ginagawa mo. Hindi. Napakasarap isipin na kawagis tayo ng Diyos. Kalarawan. Amen. Di ba po? Isang regalo na ito. Na talagang parang ayaw mo nang umalis doon. Gusto mo doon ka na lang. Kasi doon talagang, ayos na lahat. Di ba po? Subalit hindi po. Paano kaya ito? Kasi tabi po, paano? Namamatay-matay. Balit, sabi ko nga po, balit hindi. Hindi lang kailangan doon tayo para binigyan pa tayo ng kalayaan ng Diyos. Ilang pagpapala na, ilang gift na yung binigay sa atin ng Diyos. Di ba? Nilikha ka na, ginawa ka pa niyang kawangis at kalarawan, binigyan ka pa kalayaan. At doon pa lang, panalo ka na. Patapos doon, binigyan ka pa ng kapamahalaan sa lahat ng nilikha. Super na talaga. Di ba po? Wala ka nang hahanapin pa. Di ba po? Ganun pa man, ang ating Diyos Ama ay patuloy tayong tinuturuan. At pag-ibig lagi ang pinaiiral. Kung paano sa unang pagpasok ng kasalanan. Genesis 3:21. Makikita natin dun kung paano after na magkasala ang tao, after sabihin ng Diyos ang kanilang mga tungkulin na dapat ng gampanan o gawin dito sa ibabaw ng lupa, kung tutusin, nararapat at talagang dapat
na siya ay maghayag ng mga ganong bagay na inihayag niya sa mga pagkakasala ng tao. Makikita pa rin natin yung pagmamahal niya rito. Bago paalisin ang unang tao, ginawa niya pa ng damit. Di ba po? Ginawa niya pa ng kasuotan talaga na komportable sa tao. At hindi basta-bastang damit dahil balat ng hayop. Di ba po? Balat siya ng hayop. So, pag-ibig pa rin at may ganti pa, may regalo pa rin ng Diyos. Kahit nagkasala ka na, may regalo ka pa rin sa Diyos. At pag-ibig pa rin ang ibibigay niya sa iyo. Amen. Di ba? Kaya nga sabi niya nga po sabi niya sa tao. Meron po tayo doon sa yung pinagsasalo-saluhan natin ngayon, di ba? Yung gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? So, wala siyang itinangi. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat talaga pwede makatanggap ng regalo o ng gift ng pagmamahal. Amen. Kasi kaya ka nagre-regalo, mahal mo o mahalaga siya Hindi lang dahil sa may nagawa siya, dahil bahagi siya May bahagi siya sa iyo na. Dahil sabi nga po, di ba? May pananagutan tayo sa bawat isa. Di ba po? Kaya nga po, sinabi niya sa tao, kaya tayo mga tao ay binigyan ng Diyos ng pinakamataas. Pinakamataas na antas sa lahat ng nilikha. So, panalo na naman tayo. Gift na naman ulit. Diba po? Kasi, iisa lang naman po tayo. Nilikha ang hayop, nilikha ang halaman, nilikha ang puno, iisa lang tayo. At iisa lang tayo sa mga nilikha. At lahat tayo nilikha ng manlilikha. Subalit, tayo yung binigyan ng pinakamataas. Ibig pa sabihin nito, kuya yung kalarawan ng Diyos. Ibig sabihin nito, kuya, dahil kawangis ang Diyos. Gano'n rin tayo? Hindi po. Hindi po, mga kapatid. Hindi po. Ibig sabihin po dahil sa pag-ibig, kung paano ang Diyos na maibigin, pagpatawad, pakatarungan, mapagbigay, di ba? Yun po yung katangian nila na ibinigay sa atin. Kaya nga po tayo, kahit tayo nasasaktan, di ba po? Kahit tayo nasasaktan o nagdaramdam, ano man ang nangyayari sa atin, mayroong galit pero nandun pa rin yung pag-ibig. Minsan natandaan ko po nung bata pa ako, pinagalitan ako, siyempre, nagalit din ako sa bulong-bulong. Lagi na lang ako nakikita. Tapos pag intusan ka, susunod ka kasi mahal mo din may pag-ibig ka pa rin Even doon na magulang mo siya o matanda siya sa'yo, dahil mahal mo siya. At ang pagmamahal, malaki siyang usapin. Lahat nakapaloob sa salitang pagmamahal. At pag inisa-isa po natin baka magreklamo si Kuya Rin dahil di pa lunch na di pa tapos. Peace, Kuya Rin. Kung paano nga po pinamahala sa atin ang lahat ng nasa lupa, nasa dagat, nasa himpapawid.
Kaya meron po tayong mga kapwa na nag-aalaga talaga ng hayop. Mas gusto pa makasama yung hayop kaysa sa tao. Di ba? Tapos meron din tayong kapamahalaan at ipinamahala din sa atin ng Diyos sa ating mga trabaho. Si Kuya Roji, engineer. Siyempre, pag sinabi engineer, may tao yan. Diba? O, may kapamahalaan din siya, ipinagkalob sa kanya yun. May mga tao siya para doon sa kanyang trabaho. Kasi, pagkakaalam ko po, ang engineer medyo angat ng bahagya doon sa mga worker. Angat po. Angat siya. Siya yung nagde-decide at yung worker ang nagpapatupad ng nide-decide o inuutos ng engineer. Diba po? Si Kuya Jolan sa pagkain, may kapamahalaan siya sa pagkain. Amen. Si Ate Meds sa bahay, Pagkain din. sa kusina, may kapamahalaan din siya. Diba po? Si Ate Rose, si Ate Irene, nurse, sa kalusugan. Si Ninong Joseph, si Kuya Bulong, sasakyan. Diba po? Bawat isa binigyan talaga ng kapamahalaan. Isang gift na naman. Panalo ka na naman, kapatid. Natandaan niyo po ba kung ilan na yung gift na binibigkas ko o nababanggit ko? Pag may nakatanda, may gift. Anim. Okay. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Ito na niyo pa. Talagang tao. Talagang isang naman. Anim. Nabuhay di ba? Dahil nga kasi gift. Yan, sinabi ko nga kanina, may pakinabang sa taong tatanggap. Di ba po? Amen. Amen. Sa mga pulis at militar, kapamahalaan sa kapayapaan. Amen. Sa guro, sa edukasyon. Di ba po? Lalo na sa presidente. Kasi pambansa yan, ekonomiya yan. Ang nais lang ng Diyos is pagyamanin natin at pangalagaan. Yun lang naman ulit. Dalawa na po tandaan niyo rin po, dalawa na po yung ulit na sasabi ko na ang nais ng Diyos. Baga, pamantayan sa atin ng Diyos. Pagyamanin at pangalagaan. Lalo na po sa panahon natin. Kasi sabihin po, Kuya, sa panahon na yun, wala pa naman, wala sasakyan. Talagang naglalakad lang kami mga tao. Talagang kamelyo lang at asno. Ngayon, paano mo maano yung kuya dami-dami niyan. Sa panahon nila, yun lang po talaga yung abot ng ipinagkaloob sa kanila. At sa panahon naman natin, ito yung pinagkaloob sa atin, ito yung regalo sa atin ng Diyos. Subalit, iisa lang yan. Iisa lang regalo yan. Ang nais ng Diyos is, luwalatingin mo siya. Purihin mo siya. Sambahin mo siya. Yun ang nais ng Diyos. Magugulat tayo pagka yung aso, siya yung nagbahala sa atin, o yung pusa. Siyempre, paano, meow, meow, meow. Naintindihan mo ba yun? Hindi. O yung tahol, aw, aw, aw. Hindi mo rin siya maintindihan. Diba po? Kaya tayo nga yung ginamit ng Diyos. Tayo yung binigyan talagang pinakamataas na antas. Di ba po? Subalit, tayo mga tao, marami sa atin ang nagtatanong. Bagamat naroon na yung regalo, tanong niya, anong nangyayari sa akin?
Ano ba ang dahilan? Lagi may tanong, o bakit nagaganap ang mga bagay na ito sa buhay ko? Bakit laging ako? Bakit ganyan? Bakit ganun? Ba po? Bagamat puno na tayo ng pag-ibig ng Diyos, puno na tayo ng gift ng Diyos. Kasi nung una pa lang nga, sabi ko kanina inihanda na ng Diyos ang lahat ng bagay bago pa lang tayo likhain. Diba po? Mga kapatid, marahil dahil sa ating mga pagkukulang. Dahil sa ating natanggap, dahil din natin napagyaman at napangalagaan. At labis tayong yumakap sa kakayanan natin at sumandal sa kalayaan natin. Hindi na natin ginunita o tinignan ang mga gawa ng Diyos sa atin, ang pagmamahal niya sa atin, kung saan nagmula ang lahat ng meron sa atin na pagpapala niya o ng regalo niya. Hindi natin pinansin, kaya ang bawat naisin at sa katuparan at sinasabi ng na nakaloob na ito sa mga pangyayari sa atin, inaano natin na ang Diyos ang may kaloob, ang Diyos ang may nais. Tulad ng mga pagdiriwang na sinabi ko nga kanina na tayo lang din talaga naman ang may akda. Tayo rin lang talaga ang gumawa ng mga pagdiriwang na nabanggit ko kanina. Sabi ko nga kanina, kapanganakan, diba po, kapistahan, yung mahal na araw, araw ng mga puso, undas, Pasko, bagong taon. Tayo lang pong may gawa niyan. Tayo lang din pong may akda. Ano lang po tayo, segre lang po. Sa gaya nito sa dinaraos lang marami, yung Christmas. Base po sa aking pag-aaral po, yung nakakuha ko po sa kaibigan kong si Google, yung Christmas po is, ang talaga pong pangalan niya is Western Snow Slice Solstice. Ang daming S. Western Solstice. S-O-L-S-T-I-C-E. Solstice. Stace ba yun? Solstice. Solstice? Yung po, yung talagang ano niya. At sa panahon ng Panginoong Hesus, pagkatapos niya umakyat sa langit, at ang natira po ay kanyang mga alagad, meron pong isang emperador o empero na unang naging Kristiyano, bagamat siya'y pagano, bagamat marami na rin siyang ipatugis na mga tagasunod ni Kristo. Ay dumating yung panahon na niloob ng Diyos na makakilala siya sa Kanya. At sa pangyayaring iyon, siya po si Emperor Constantino. Sa pangyayaring iyon, hindi siya ganun ka buo na bilang Kristiyano kasi nga po, pero siyang kulturang pagano.
At yung pagdiriwang na yaon ay talaga para sa pagano. At isinabay niya yun sa pagdiriwang ng mga Kristiyano. Na nagbigay siya ng isang kautusan na gano'n ang gawin ng lahat. At wala namang din pong sumalungat o nagbigay katanungan. Marahil sa panahon na yun pag sumalungat ka, emperador yun o emperor yun, sigurado. Diba po? Pero niloob ng Diyos na maganap ang lahat ng bagay. Upang marahil ang plano ng Diyos doon sa panahon na yun ang mga pagano, maski ang hari ay makakilala sa Diyos. Kung sino ang Diyos. Kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya po naganap. Maging sa panahon natin. Way back po tayo ng 4th century nun. After ng Panginoong Jesus sumakay sa langit. Yun po yun. Hanggang sa panahon natin. Kung titingnan po natin, napakatagal na panahon na yun. Ilan po ba, Kuya Rogie, ang isang century ilang bilang ng isang century? 100 years. So, 400 years. Hanggang sa panahon natin. Kaya po nagkaroon ng ganitong pagdiriwang. At unti-unti nadadagdagan. Base na rin sa Western people. Nadadagdagan siya ng iba't ibang sangkap sa pagdiriwang. Kaya yun po nasabi ko. Balik po tayo. Kaya yun po nasabi ko na tayo lang po ang may akda. Tayo lang po din ang gumawa. Hindi ko po masasabi na talagang kinalugdan o ninais ng Diyos. Pero ginamit ng Diyos ang ganong kapistahan o pagdaraos para may angat ang kanyang kaluwalhatian. Subalit, bagamat datapwat, tayong tao ay hindi na tayo gumundita doon sa Diyos. Kundi yung akda na ng tao, yung nasa na ng tao, yung gusto ng tao. Kaya marami sa atin kahit matagumpay. Tingin si Kuya Noel Kagawin mo sana halimbawa. Si Kuya Kyle. Yan, nagsalita si Kuya Kyle. Si Kuya Kyle. Halimbawa natin si Kuya Kyle. Di ba po? Ginagamit siya ng Diyos. Di ba po? Kung ang damdamin ni Kuya Kyle para lang sa kanya, bagamat naroon nakakilala na siya, ay mababaliwala. Kasi lalabas na ang mga susunod at mga makakakilala yung sa kapamaraanan lang niya. At ganun din ang mangyayari. Hanggang sa pagsasalin-salin. Hanggang sa maging talagang siya din magiging buhay o kultura ng bawat isa. Di ba po? Ganoon. Dahil, mga kapatid, anin po natin ito. Meron naman po talagang pinagkaloob sa atin ang Diyos na dapat din natin at talaga natin dapat ipagdaos. Makikita po natin siya sa Leviticus 23. Leviticus 23 versikulo 1 hanggang 44. Makikita po natin dyan. Kuya pa, ano po? Mga kapatid, pababa pa to. 1 to 44. 1 to 44. Makikita po natin doon sa 144 ng Leviticus ang mga kapistahan na niloob ng Diyos. Talaga. Una po, ang Pasko.
narinig na natin to sa mga pastor natin. Kung paano nila ipinaliwanag o inilarawan ng Pasko. Matatandaan natin sa panahon to ni Moises na kung saan ilalabas sila ng Diyos sa bayang Israel, sa bayang Ehipto. Bansang Ehipto. Salamat kay Noel. Yung may pahid po na dugo. Kasi yun na po yung ultimatum ng Diyos. Sa ganung parusa ng Diyos sa bansang Ehipto, talagang ipagtatabuyan na sila. Yun po yung ano. At pangalawa, pesta ng pag-ani. Dapat pala, pinagdiriwang din natin ito. Yung mga nagtatanim, tapos biglang mag-aani, yung panahon ng pag-aani nila, dapat daw ang pinagdiriwang para gunitain din ang kadakilaan ng Diyos. Amen. Kasi ikaw lang nagtanim Ikaw nagdilig. O ikaw rin ang nagbigay ng pataba. Amen. Pero ang Diyos ang nagpalaki diyan. 'Di ba? Ang Diyos, yun pala dapat din natin guntin. At yun ang gusto ng Diyos. Yung gunitain mo yung mga kahanga-hanga at kadakilaan na ginagawa niya sa bawat buhay natin. Meron din po yung piyesta ng bagong taon. Ayan, sabihin nyo, "Oy, kuya! Meron din tayong dinaraos na bagong taon." Tama po. Marahil, ito po rin yung nakakuha tayo ng isa. Pero yun naman din, para ipasalamat mo rin sa Diyos. Para gunitain muli ang kanyang kadakilaan. Yun ang nais ng Diyos. Hindi yung tugtog dito, tugtog doon, inom dito, inom doon. May kainan, pero unahin mo daw. Sa panahon nito, bababasa po natin ito, itong Leviticus nito, 1-44, makikita natin yung mga paghahanda nila. Meron silang, sa unang paghahanda, kasi laging 7 beses silang pagdiriwang yan. Sa unang paghahanda, dapat buong pagtitipon, banal na pagtitipon, walang gagawa. Ihahanda mo yung sarili mo para sa Diyos. Amen. At mag-uusap-usap pa kayo o sa ganito ring gawain marahil na siyang itinataas. Ginugunita lahat ng kanyang kadakilaan sa buhay natin. Amen. Yun ang nais ng Diyos. At pagkatapos nun, may kainan. At kailangan hindi lang din tayong o hindi lang ating mga pamilya ang nandoon. Hindi sa ating bahay, kundi doon sa lugar kung saan nais ng Diyos kapapuntahin o ipagdaos. Kaya ibig sabihin, laging may panalangin sa Diyos. Lord, sa mo po gusto kami magdiwang ng ganito. Shoot mo ba ang nais mo makasama namin? Pero tayo literal, mga mahal natin sa buhay, barkada, nangyayari dun. May inuman, bakwentuhan, chikahan. Ang kwentuhan pa chismit sa kapitbahay o sa mga ibang tao. Diba po? Iyon ang nais dapat ng Diyos. Kasi nais, di ba, tayo lagi gumugunita ng mga pagdiriwang ng mga kapistahan. Ito yung gusto ng Diyos talaga sa atin, mga tao. At meron din po yung pesta ng pagbabayad sala at pesta ng tolda. Ang lahat ng ito yung gusto ng Diyos. Magsama-sama sa isang lugar kung saan nais ng Diyos at manalangin doon o mag-usap-usap ng makalangit na bagay, hindi yung mga makalupa. Yun talaga ang nais ng Diyos. Kaya marami sa atin, kahit nga sikat na, kahit na tanyag na, kahit na meron ng lahat, kulang pa rin, may hinahanap pa rin. May hinaharap pa rin siya. Dahil yung natanggap niya na noon, hindi niya pinagyaman at hindi niya pinangalagaan. Nawili
o naaliw siya dito sa mundo. Kung anong meron. Diba po? Ganun pa man, mga kapatid, ang lahat ng ating dinaraos at pinagdiriwang ay gagamitin sa kaluwalhatian ng Diyos. Gaya ng buwan ng Disyembre at di lamang sa atin sa mga ibang bansa na kumikilala at naniniwala sa buwang ito na ang kapanganakan ni Jesus na ating Panginoon. Diba po? Kung paano nga po maski ang Panginoong Jesus tumalo sa kapistahan. Bagay hindi masama ang makidaos sa kapistahan. Subalit, maski ang Panginoong Jesus ipinakita niya rito sa Juan 7:10 hanggang 14. John 7:10 to 14. Makikita natin dun sa unang bahagi, kapistahan yun ng tolda na ang lahat ng Israel ay nagdiriwang. Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid, pumunta ka na doon sa araw na ito, pagkat ito ang nais mo. Ang matanyag ka. Kasi sa panahong yun, nagpakilala ng Panginoon Jesus. Gumawa na siya ng mga miraculous. Nagpagaling na siya sa mga bulag. Subalit ang sabi ng Panginoon Jesus sa kanyang kapatid, kaharap, hindi pa ito ang panahon ko. Marahil ito ay para sa inyo. Pagkamat na sabi niya yon, umalis siya rin ng lihim. Baga pinuuna niya lang ang kanyang mga kapatid, yung kanyang mahal sa buhay. Pero pumunta rin siya sa kapistahan. Means, nakisa rin siya. Balit, sabi nga doon sa 14, sa kalagitnaan ng kapistahan, sinabi doon, tumayo si Jesus sa templo, nagpasok si Jesus sa templo, at nagturo. Naano niyo po mga kapatid? Ang tinuturo noon, ay siya rin pinahayag ng Panginoong Jesus, di ba? Yung kung ano yung diwa, yung nasa kapistahan, yung nasa mga pagdaraos. Di ba po? Yun ang nais ng Diyos. Ay mga kapatid, hindi po masama, o hindi po ang nais talaga is yung, hindi lang yung pupunta ka doon, ay, anong meron sa lamesa nila? Ay, napakasarap doon. Ay, kwentuhan, tapos inuman. Hindi po, kundi, ang Panginoon na ang nagbigay ng halimbawa muli sa ating binasa. Na dapat ipahayag mo katotohanan, ang salita ng Diyos. Alala ko tuloy si Pastor Jimmy na ang nais niya ngayon yung sa mga may patay. Diba? Hindi para makiramay lang, kundi para i-soul winner yung mga nandoon. Ipahayag niya ang salita ng Diyos. Doon siya nagpapahayag ng salita. Hindi doon sa patay, kundi doon sa mga buhay na naiwan ng namatay. Kaya, yun po ang tinuturo sa atin. Dahil nga yung nakuha natin, yung gift na nasa atin, dapat talaga natin pagyamanin at pangalagaan. Dahil yun tayo At yun talagang nais ng Diyos. Dahil sa paggawa natin na yun, ay atin siya napapupurihan. Malapit na, Kuya Rene. Dako na tayo sa gift.
Kasi ito, gift na yung pinangalan natin. Ang Panginoong Hesus. Sabi ko nga kanina, inalimbawa na ng Panginoong Hesus yung diwa ng kapistahan talaga na atin din pinagdataos. Na hindi lamang dun sa regalo na makakamit mo sa araw na ito. Salamat pala sa nagbigay ng regalo. Hindi lang dun. Kundi dapat may, pag nagbigay ka ng regalo, dapat pala may salita. Hindi lang, regalo ko sa iyo kay Roger, hindi lang ganun. Hindi dapat may salita rin pala. May word of God. Kasi yun yung ginawa ng Panginoong Hesus eh. Yun lang pala. Dahil, para yung tatanggap, ba't nasabi ko kanina, di ba, pag binigyan mo ng regalo is, may pakinabang. Lubos na magiging pakinabang. Dahil, hindi lang material. Kundi binigyan mo pa siya ng regalo na sinabi ko rin kanina na, pag natanggap mo, ay labis na kasiyahan sa piling niya. Amen. Diba? Dahil yung regalo matatanggap mo, nung oras, nung buwan na lang na yun. Tapos, wala na. Balik ka sa dati. Pagka binigyan mo siya regalo na may salita ng Diyos, yung material mo wala. Pero yung salita ng Diyos, mananatili. Nasa Kanya na. Napakaganda. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Yan po. Gaya po ng sinabi sa talata natin. Sa ikalawang talata na ating verso, di ba po? Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Wow. Di ba po? Wow! Walang nilalang dito sa lupa ang makakagawa ng ganoon. Marahil ibigay para magtrabaho, pagkakakitaan. Pero ang ibigay, na ialay ang buhay para sa marami, para sa atin, posible. Kagalit mo nga lang, mahirap mo patawad eh. Pag hindi mo kilala, ibigay mo buhay mo. Posible, di ba? Pero sa Diyos, nothing is possible. Ano ba natin sa Panginoon Hesus? Diba sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gift ulit. Malimpalataya ka lang sa Kanya, pero kulit buhay na walang hanggan. Amen. Gift ulit siya. Hindi naman siguro mahirap yun. Di ba po? Kaya, niloob ng Diyos na marami sa atin ang kaganapan sa buhay ng bawat tao ay tumanggap Panginoong Hesus bilang regalo ng buhay na walang hanggan. O paano nga po sabi pa nila yun? Makikita natin siya sa John, magiliw ako sa aklat ni John eh. John 6:4-7. Makikita po natin dyan. Ito po. Kasi sabi nga, ang sumampalataya sa akin, po, 47 mali, sorry po, ako mali. John 6:47. Kasi sabi po niya diyan, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Sumampalataya kayo sa akin at may buhay na walang hanggan. Hindi ka na magugutom, mauuhaw. Sinabi rin po siya sa Juan pa rin.
6 pa rin, versikulo 35. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay, ang buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Siya na sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. At may ibabahagi pa ako sa atin bilang patutuon ng isang ating kapatid. Babahagi ko lang po ito kasi napakaganda dahil sa tatanggap niya ang Panginoong Jesus. Since 2018, bago po pala lahat, bago ko po magawa ang mensaheng ito, nagkaroon kami ng kamustahan sa store. Di ko akalain, wala pong intention o ano. Basta pag-click ko, nakita ko siya, binati ko din. Hanggang sa nagkaroon kami ng pag-uusap. At doon niya, isa rin po natin siyang kapatid sa pananampalataya. At kaklase ko po siya sa pag-aaral ng prophetic ministry ng 2018. Sa pag-uusap namin, na way back po yung mga pangyayari sa kanya. Nandun talaga yung pagpupuri sa Diyos at yung pangyayari sa kanyang buhay. Siya po yung isang single parent na talagang asabi pa natin si Ate Juby, yun, not single parent, Ate Juby, love you. Si Ate Meds, di ba po? Makikita natin pag sinabi single parents, talagang kulang na lang, maging lalaki yan. Talagang kayod na yan. Baga sa salita ng balbal kayod marino yan. Talagang naroon talagang pagsisigasig para sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mga anak. Dumating yung pagkakataon na sa punto ng 2018, habang magkaklase kami noon, naalala ko, yung anak niya, dalaga na Pero nagkaroon ng sakit na hindi mo malaman. Natakot siya sa kanyang sarili. Na hanggang sa dumating sa punto na gusto niyang tapusin yung kanyang sarili. Bagamat nandun siya sa ospital, ayaw niyang pumikit kasi baka raw di na siya magising. Ayaw niya rin naman dumilat kasi maraming pumapasok sa isip niya. Nandun talaga yung mga pangyari na yung legs cross na yun, na tinatanggal niya na. At talagang gusto niya na umakasan yung buhay niya. The time na yun, pinagpe-pray namin yun. Bagamat magka kami sa school noon ng prophetic ministry, talaga nagpe-pray kami noon. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na kailangan niyang umuwi. Kasi nga talagang parang nananakit na. Dumating sa punto na nananakit na rin yung kanyang anak. Walang makalapit sa kanya, maging ang kanyang mga nurse. Walang makalapit sa kanya. So, kailangan niya umuwi. Pero nurse niya pala rin po siya rito. Nurse po siya rito dito sa araw na ito. Nananakit po yung po. Tingnan niyo po bagamat nakakilala na siya sa Diyos. Take note, kaklase ko pa rin po siya sa prophetic ministry. Pinahawakan niya yung gift. Kasi sinasabi ko kanina. Diba po? Naroon na. Pero meron pa rin. Diba po? Nakikita natin, patuloy pa rin. Patuloy pa rin yung pangyayari. Pero para itaas mo sa Diyos. Para idulog mo sa Diyos.